Sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas, may mga pangalan na hindi lamang nakilala dahil sa kanilang husay sa pag-arte, kundi dahil na rin sa kanilang naging impluwensya sa kultura, politika at maging sa mga usaping panlipunan. Isa sa mga pangalang ito ay si Alma Moreno. Siya ay kinilala bilang isang aktres na naging bahagi ng maraming pelikula at telebisyon, isang personalidad na sumikat sa industriya ng aliwan at kalaunan ay pumasok sa larangan ng politika. Sa kabila ng kanyang kasikatan, hindi rin naiwasan ng mga kontrobersiya at hamon sa kanyang personal at pampublikong buhay. Si Alma Moreno ay unang nakilala bilang isang aktres noong dekada 70. Sa panahong iyon, ang industriya ng pelikulang Pilipino ay dumadaan sa isang makulay na yugto kung saan laganap ang paggawa ng mga pelikulang drama, komedya at mga bold films na tumatalakay sa mga sensitibong paksa ng lipunan. Sa ganitong konteksto nagsimula si Alma Moreno. Bago pa man siya tuluyang sumikat, nagsimula siya bilang isang dancer sa mga nightclub at entertainment venues. Ang ganitong uri ng trabaho ay karaniwang daan ng ilang artista noon upang makapasok sa industriya ng pelikula. Dahil sa kanyang presensya sa entablado at natural na karisma, napansin siya na ilang talent scouts at direktor ng pelikula. Mula rito, nagsimula siyang mabigyan ng pagkakataong lumabas sa pelikula. Sa kanyang mga unang taon sa showbiz, siya ay madalas na gumanap sa mga pelikulang may temang drama at romansa. Hindi nagtagal, dahil sa kanyang angking kagandahan at tapang sa pagganap sa mga sensitibong papel, siya ay naging isa sa mga kinikilalang simbol ng kanyang henerasyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang tuluyang pagsikat ni Alma Moreno ay nangyari noong dekada 70 hanggang 80. Sa panahong ito, siya ay naging isa sa mga pangunahing aktres sa mga pelikulang tumatalakay sa mga isyong panlipunan, romansa at dramatikong kwento ng buhay. Isa sa mga dahilan ng kanyang kasikatan ay ang kanyang pagiging versatile na aktres. Kaya niyang gampanan ng mga papel na may lalim emosyonal, ngunit kaya rin niyang makisabay sa mga komersyal na proyekto. Dahil dito, siya ay naging isa sa mga hinahangaan at kinikilalang personalidad sa industriya ng pelikula. Sa paglipas ng panahon, naging bahagi siya ng maraming proyekto sa telebisyon at pelikula at ang kanyang pangalan ay naging regular na laman ng mga pahayagan at entertainment media. Sa puntong ito, hindi lamang siya simpleng artista kundi isa ng public figure na sinusubaybayan ng maraming Pilipino. Ang personal na buhay ni Alma Moreno ay madalas ding naging paksa ng publiko at media. Isa sa pinakakilala niyang naging karelasyon ay si Dolphy, na kinikilala naman bilang King of Comedy ng Pilipinas. Sa kanilang relasyon, nagkaroon sila ng anak na si Van Dolph na kalaunan ay naging aktor din. Bukod kay Dolphy, naging bahagi rin ng kanyang buhay ang aktor at politiko na si Joey Marquez. Sa kanilang relasyon, nagkaroon sila ng mga anak, kabilang si Winwin Marquez na kalaunan ay nakilala rin sa showbiz bilang aktres at beauty queen. Ang koneksyon ni Alma Moreno sa pamilya Marquez ay nagdulot ng mas malawak na ugnayan niya sa industriya ng entertainment at politika, dahil ang pamilya Marquez ay kilala rin sa parehong larangan. Sa kabuuan, ang kanyang personal na buhay hindi naging simple. Tulad ng maraming personalidad, ang kanyang mga relasyon ay naging bahagi ng public discussion na kadalasan ay may halong intriga at interpretasyon ng media. Matapos ang matagumpay na karera sa showbiz, pumasok si Alma Moreno sa larangan ng politika. Isa ito sa mga hakbang na ginagawa ng ilang artista sa Pilipinas kung saan ang kasikatan sa entertainment ay nagiging daan upang makapasok sa serbisyo publiko. Naging konsehal siya ng Parañaque at sa ilang pagkakataon ay naglingkod din sa iba pang mga posisyon sa lokal na pamahalaan. Sa kanyang panunungkulan, nakilala siya sa ilang proyekto na nakatuon sa komunidad, bagamat hindi rin naiwasan ang kritisismo dahil sa kanyang kakulangan sa karanasan sa tradisyonal na pamamahala. Isa sa pinakapinag-usapang bahagi ng pagtakbo ni Alma Moreno sa Senado noong 2016 ay ang panayam sa kanya ng batikang mamamahayag na si Karen Davila. Sa panahong iyon, ang mga panayam sa mga kandidato ay mahalagang bahagi ng kampanya sapagkat dito sinusuri ng publiko hindi lamang ang kanilang personalidad, kundi lalo na ang lalim ng kanilang kaalaman sa mga isyong pambansa at ang malino na direksyon ng kanilang plataporma. Sa nasabing interview, naging kapansin-pansin sa publiko ang mga pagkakataong nahirapan si Alma Moreno na ipaliwanag ng detalyado ang kanyang mga advokasya at plano kung sakaling mahalal bilang senador. Habang sinisikap niyang sagutin ang mga tanong, lumitaw ang impresyon na mas nakatuon siya sa pangkalahatang layunin tulad ng tulong sa tao at serbisyo sa komunidad, ngunit kulang sa konkretong paliwanag kung paano niya ito isasagawa sa antas ng batas o pambansang polisiya. Dahil sa likas na estilo ng interview ni Karen Davila, direkta, malinaw at nakatuon sa substansya ng issue,
Lumitaw ang pagkakaiba sa pagitan ng isang veteranang journalist at isang kandidatang mas sanay sa mundo ng showbiz kaysa sa teknikal na usapin ng pamahalaan. Sa ilang bahagi ng panayam, makikita ang mga pag-aalinlangan sa mga sagot ni Alma Moreno pati na rin ang mga sandaling kinakailangan niya mag-isip ng matagal bago makapagbigay ng tugon. Hindi nagtagal matapos maipalabas ang interview, kumalat ito sa telebisyon at social media. Sa panahong iyon, mabilis nang lumalakas ang impluwensya ng internet sa paghubog ng opinyon ng publiko. Ang ilang bahagi ng panayam ay ginawang viral clips at naging paksa ng diskusyon sa mga forums, comment sections at news analysis programs. May mga netizens na nagsabing ang nasabing panayam ay naging malino na indikasyon na hindi pa siya sapat sa paghahanda para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Para sa kanila, ang pagiging senador ay nangangailangan ng malalim na kaalaman sa batas, ekonomiya at mga pambansang issue at ang panayam ay nagpakita ng kakulangan sa mga aspetong ito. Gayunpaman, hindi rin nawalan ng mga tagapagtanggol si Alma Moreno. Para sa ilang taga-suporta, ang naging resulta ng interview ay maaaring dulot ng tensyon, pressure ng kamera at bigat ng sitwasyong live interview kung saan bawat salita ay sinusuri at pinalalaki ng publiko. May mga nagsasabi rin na ang mga kandidato mula sa showbiz ay madalas nakakaranas ng mas mahigpit na pagsubok kumpara sa mga tradisyonal na politiko dahil agad silang huhusgahan base sa isang performance sa media. Sa kabuuan ng kanyang buhay, si Alma Moreno ay hindi nawala sa mata ng publiko. Bukod sa kanyang personal na buhay at political career, siya rin ay naging bahagi ng mga usapin na kinagigiliwan at kinokontrobersiya ng media. Ang kanyang mga relasyon ay madalas naging paksa ng chismis at balita. Ang pagiging isang artista at public figure ay nagdala ng mabigat na impluwensya sa kung paano siya hinusgahan ng publiko. Sa larangan ng politika, ang kanyang kakulangan sa matagal na karanasan sa pamamahala ay isa sa mga madalas na binabatikos ng kanyang mga kritiko. Gayunpaman, nanatili siyang aktibo sa ilang aspeto ng serbisyo publiko at hindi tuluyang nawala sa eksena. Sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang unti-unting pagliit ng presensya ni Alma Moreno sa mainstream entertainment at aktibong politika. Kung ihahambing sa mga dekada 70 hanggang 80 kung kailan siya ay madalas na nasa pelikula at telebisyon at sa panahon ng 2010s kung kailan siya muling naging laman ng balita dahil sa kanyang pagpasok sa politika, mas pinili niya sa kasalukuyan ng mas tahimik at pribadong pamumuhay. Ang ganitong pagbabago ay hindi karaniwan sa mga personalidad na matagal nang nasa mata ng publiko. Sa kaso ni Alma Moreno, ang paglayo ay maaaring mayugnay sa kombinasyon ng personal na desisyon, pagbabago ng interes at natural na yugto ng pagtanda na kadalasang nagdudulot ng mga pagprioridad sa pamilya kaysa sa pampublikong eksposura. Matapos ang kanyang aktibong pagtakbo sa politika noong 2016 at ang mga sumunod na taon ng limitadong public appearances, unti-unti siyang hindi na naging regular na bahagi ng mga balita o primetime projects. Sa halip na araw-araw na exposure sa telebisyon at aktibong kampanya sa politika, mas madalas na siyang lumalabas sa mga special na panayam, reunion shows at guest appearances na kadalasang may temang nostalgia tungkol sa golden era ng pelikulang Pilipino. Sa ganitong uri ng palabas, hindi na siya bilang aktibong kandidato o pangunahing artista, kundi bilang isang veteranang personalidad na nagbibigay ng retrospektibong pananaw sa kanyang naging karera. Sa pagtatapos, hindi na siya muling tumakbo sa mas mataas na posisyon sa pamahalaan. Sa halip, mas pinili niya ang pag-iwas sa direktang pakikilahok sa national political scene. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na tuluyan na siyang humiwalay sa anumang anyo ng pampublikong serbisyo dahil ang ilang dating personalidad sa showbiz at politika ay patuloy pa rin nakikilahok sa mga lokal na aktibidad, charity events o community-oriented programs sa mas tahimik na paraan. Sa usapin ng kalusugan at personal na kapakanan, tulad ng maraming personalidad na matagal nang nasa industriya, naging mas sensitibo na rin ang kanyang presensya sa media. Mas pinipili na lamang niya ang piling pagkakataon na pagharap sa publiko, kadalasan niya sa mga panayam na may temang alaala ng kanyang showbiz career o family-oriented discussions.